Antok pa nga si Mama. Happy Tuesday, beautiful people. Mag-aalas-6 na nga lang bumangon tayo. Dahil ewan ko ba, minsan talaga inaantok ako at pagod na ako kaya ayaw ko munang bumangon. Nag-skincare routine na tayo at nag-apply na tayo ng ating moisturizer at nagpalit na din tayo ng ating work attire. Pagkababa ko nga ay eto ang ating family room at si Daddy nga ang nag-prepare at nag-offer na magluto ng almusal. Nagprito siya ng spam at siya na din ang nag-prepare ng vitamins ng aming mga anak. Kaya naman ipinagbaon ko na lang siya ng kanyang spam sandwich for today at yan na nga ang kanyang tanghalian. In-update na din ni Mama ang kalendaryo at binuksan na din natin ang kortina. Obviously, wala pa nga si Haring Araw dahil ganito talaga ang situation dito kapag winter. Pinakain ko na din ang ating pets na si Nugget at Piggy Smalls. Madilim pa nga, kaya naman nakakatamad lalong bumangon. Napabod nga si Mama kagabi dahil naghatid tayo kay JJ sa kanyang swim practice. Nandiyan na nga si Bunso at si Daddy at sila ay nag-aalmusal na. Habang si Mama ay bumalik sa kusina para maghugas ng mga ligpitin. Hindi natin to pwedeng ilagay sa dishwasher at nakalimutan ni Daddyng hugasan ang kanyang coffee bottle kaya naman nilinis muna natin yan bago siya pumasok sa work. Pagkatapos ko mang maghugas ay nakapag-brew na din si Daddy ng ating black coffee at naiprepare din niya ang aking almusal kaya naman thank you so much again Daddy. Alam talaga ni Daddy kung kailan ako pagod at siya na mismo ang nagkuhusang mag-offer na tumulong at kumilos sa kusina katulad nga sa araw na ito, hirap na hirap akong bumangon dahil sa kapaguran ko nga kagabi. Nandiyan na nga si Bunso at tinatapos na ang kanyang almusal. Si Mama nga pagkatapos kumain ng breakfast ay binuksan na ang kanyang work computer at chinecheck na natin ang ating schedule at gumagawa rin tayo ng ating timesheet habang ini-enjoy natin ang ating black coffee. Medyo nahihirapan nga ako at nagkaproblema ang aking computer kaya naman nagpatulong muna tayo kay JJ. Nagpakulo na rin pala ako ng tubig at eto na nga ang ating baong coffee for work. Siyempre si Daddy ay coffee ko at si Mama nga ay humingi na din ng isang sachet ng kopi ko cappuccino. Ayan na nga ang baon ni Daddy na coffee, water at sandwich at eto naman ang kay Mama na water at kape. Si JJ nga ay nag-unload na ng ating clean dishes dahil ngayon nga ay Tuesday. Nagpalit sila ng kanyang ate ng araw ng pag-unload. Bumaba na din ang ating dalaga at kumakain na din siya ng almusal. Ipinipare ko na din ang aking work bag at bago nga pumasok si Bunso ay ginipitan muna siya ng kuko ni Daddy. Ako ma ang maghahatid sa mga bagets pero bago ang lahat, i-check muna natin kung meron tayong mga mail. Ganito nga maghulog ng sulat dito. Kung meron kang stop na available, itataas mo lang ang flag na yan at kukunin na yan ng ating kartero. Ipinasok ko muna sa loob ang ating mga nakuhang mail from yesterday at ready na nga tayong mag-drive papunta sa school ng mga bagets. Si Daddy nga ay maagang umalis. Ayan na nga ang ating panganay, late siya laging lumalabas dahil napakarami pang seremonya sa katawan. Pagkahatid ko sa aking mga bagets ay diretso na drive si Mama papunta sa kanyang first patient. Sa mga oras na yan ay nandito pa nga si Mama sa suburb at may makikita pa tayong mga bahay sa tagliran. Nadaanan ko rin ang isa sa public school dito sa area namin. Ang building nga na yan ay elementary school at napakaganda talaga niyan dahil bagong-bago pa. Sa bandang kanan naman kung makikita ninyo, yan nga ang tinatawag na middle school at ang mga transportation dito or school bus ay libre mo ding maa-avail yan. Kaya naman napakaganda talaga ng elementary at middle school system dito. Sa mga oras na to naman si Mama nga ay papunta na sa kanyang pasyente na nakatira sa bundok. Kaya makikita nyo na nga wala na halos bahay. At eto nga, nadaanan at nakita ni Mama ang trash collection na nangyayari sa neighborhood na ito at tingnan nyo naman kung gaano sila ka-efficient. Automatic na dinadump ang garbage can sa loob ng truck. Hindi mo na nga kailangang mag-hire ng napakaraming garbage collector para mangolekta ng basura dahil automatic ang nangyayari sa pagkolekta niyan. At isang beses pa, ipapakita ko sa inyo kung gaano sila ka-efficient.
Medyo namangha nga tayo ng slight nung unang tungtong natin dito sa Amerika dahil ibang-iba talaga ang kanilang sistema. Eto na nga ang daan papunta sa aking pasyente na talaga namang lubak-lubak na ay napakataas pa. Mabuti na lang talaga ay ngayon niya ang last day ng kanyang therapy session dahil takot din akong mag-drive dito. 12:00 pasado na nga at pagkatapos natin kitain si patient, nagutom na si mama at kumain nga tayo ng Nutter Butter Crackers. At syempre uminom din tayo ng ating work coffee. Ito nga lang ang ating nabaon for today kaya naman sa bahay na tayo kakain pag uwi natin mamaya. Babalik na at mag-drive na si mama papunta sa city. Bago tayo umuwi, pumunta muna ako sa Panera Bread para bumili ng bagel dahil ngayon nga ay meron silang Tuesday Baker's Dozen promo. At katulad naman na ipakita ko sa aking previous video, karamihan na nga dito ay self-checkout at mag-order ka na lang sa machine. Wala na nga silang cinnamon crunch bagel kaya naman hindi tayo successful. Pagkatapos nating pumunta sa Panera Bread ay nag-decide na lang muna si Mama ang umuwi sa bahay para kumain ng ating late lunch dahil pasado 2:00 na rin. Mabilisan tayong kumain ng ating pananghalian at bumalik na rin tayo sa school para antayin ang ating mga bagets. Pag-check ko nga ng mail ay meron tayong notice na natanggap mula sa ospital at sinasabi nga na ready na daw ako magpa-schedule ng aking mammogram for this year. Siyempre naman, dapat nating pagtuunan ng ating health kaya naman tumawag muna ako to schedule my exam at tumawag na rin tayo sa ating mga patients for tomorrow dahil multitasking is life. Hindi nagtagal ay dumating na din ang ating mga bagets at nauna ngang dumating si Bunso at inaantay na nga namin si ate. At pagka-uwi nga natin sa bahay, diretso si Mama kagad sa kusina at hinugasan natin ang ating rice cooker dahil wala na nga tayong natirang kanin. Uuwi na din si Daddy at paniguradong gutom na rin siya. Hindi na nga ako magluluto dahil meron pa tayong leftover adobo at kung nakita niyo naman ang sebo na yan, abay tatanggalin talaga ni Mama yan bago natin initin. Dahil nag-iingat tayo sa ating health. Ayan na nga si Bunso habang nagsasaing si Mama ay yumakap at humalik din talaga namang napaka-sweet pa rin ang aking baby boy. At sino sa inyo ang nakaka-relate na may mga anak dyan na teenager? Pagka-uwi nga ay naghanap kagad ng merienda si JJ at kumain nga siya ng penne, Lunchables at waffles. Talaga namang napakatahaw at talaga namang growing kid. Pagkatapos ko mang magsaing ay niligpit ko muna ang ilang hugasin sa kusina at hinugasan ko na din ang aking water bottle na dinadala for work. At napagtagumpayan na naman natin ang isang busy day kaya naman thank you so much for watching. Remember, every gising is a blessing.